Kaya naman kayo sa inyong kapwa-Pilipinas. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode. Ngayong araw po, Tuesday, December 30, 2025. Okay? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po ninyo dito po sa ating programa. Again, we are recording this episode pero we are recording this episode same day. So, by the time na pinapanood nyo na po itong episode na ito, ay gabi na po. So, pinilit po natin mag-abot yung schedule natin at saka nung ating po makakausap. So, medyo matagal-tagal lang po nung huli po natin nakausap yung ating panauhin for today, for tonight. And we're happy that we're able to have her again on Facts First. So, I'd like to welcome again to our program si Undersecretary Claire Castro. Walang iba. Okay? Siya po yung Malacanang Press Officer. Okay? Magandang gabi, magandang umaga po sa inyo, Yuse Claire. Happy New Year Yes, pala and Merry oo. Christmas. Good morning, good evening, good afternoon sa iyo, Christian, at sa lahat na nanonood sa Facts First. Medyo pupungas-pungas ako, Yuse Claire, no? Kasi Pareho tayo. 2:22 in the morning ngayon dito sa Paris. Eh, no? Okay. Nice sweater, Musta? Okay lang. So far, kailangan maging maayos. Kailangan Mm-mm. maging okay, lalo na papasok ang bagong taon. Okay. O sige, unfortunately, no, ang dami natin pag-uusapan dito sa araw na ito. No? Simulan natin dito sa mga expose ni Congressman Leandro Leviste. Okay? So apparently, meron siyang sinasabing dokumento. Ang branding dito, Cabral Files. Hawak na niya since September. Pero inuutay-utay niya yung paglalabas, no? And nagsimula ito noong namatay sa Jose Cabral. Ako pong tanong, no? Overall, no? Ano yung nakikita niyong how do you see this expose by Congressman Leviste? Do you find any credibility in him and in the expose itself? Ito yan in general tayo kahit sino pa yung nagsasalita, wag na natin banggitin ko si Congressman Leviste to. Kung ang dokumentong hawak niya ay makakatulong naman talaga sa pag-iimbestiga. Wag na natin banggitin kung sino yung politiko. Maganda yon kung makakatulong. Pero ang dokumento kasi siguro from the point of view of a lawyer, na lang. Hindi kasi talaga siya mabibigyan ng ganong halaga hangga't hindi napapatunayan nung nagsasabi na itong dokumentong ito ay totoo, ang source nito ay galing sa reliable source at mapagkakatiwalaan. Kumbaga yung integridad ng dokumento ay hindi questionable. Alam mo naman pag sa trial tayo, di ba? Pag sa trial kasi, kapag yung isang dokumento ay naging questionable, hindi yan bibigyan ng anumang credence ng korte. Hindi siya mabibigyan ng halaga. Ito lang, example na lang natin to, Christian. Halimbawa si letter A, may affidavit at ito yung pinaka masasabi nating mahalagang dokumento para mapatunayan ng isang krimen. Halimbawa, so witness mo siya. Nagkataon si A namatay. Yung affidavit na yon, notaryado, napanumpaan. Pero at the time na pupunta na yung hearing at kailangan i-present yung witness na yon at kailangan ma-cross-examine. Yung dokumento na yon, hindi siya mabibigyang halaga dahil yung taong nagsalita or gumawa ng affidavit na yon, hindi ma-test ang credibility. Hindi cross-examine. So, hindi yan papayagan na ng korte na i-present mo yung affidavit na yan. Siguro it can form part of of the evidence, form part of the trial, but hindi siya bibigyan ng halaga dahil hindi siya mako-cross-examine. Yun yung point natin. So, kung yung dokumento na hawak ni Kong Leviste ay ma-authenticate naman or kahit na hindi ma-authenticate ng DPWH, pero merong mga documents or mga
ebidensya na magko-corroborate doon, 'di ba? Doon sa sinasabi niyang dokumento, pwede siyang magamit. So, ang problema lang kasi, Christian, when I said na tinanong kasi ako ng MPC, "Ma'am, how would you respond, how the palace would respond regarding the alleged allocations of the CABSECs, cabinet secretaries, Yeah. based sa Cabral files?" So, ang sagot ko ganito, we cannot respond. We cannot respond to that Cabral files unless they are all authenticated by DPWH. Kasi galing daw sa DPWH Unless they would be authenticated by DPWH, they would just be considered as hearsay or chismis without any probative value. So yun yung context ko. Okay. Until Senator Lacson said, wag ko daw immediately dismiss yung issue about CABSECs kasi meron naman daw mga napatunayan o nagkaroon ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So, sabi ko, hindi po yun ang pinatutungkulan ko kasi baka hindi siya na-feed ng buong konteksto. And sinagot ko rin yan sa MPC. At the same time, sinabi ko rin yan sa aking vlog na hindi yan. Kasi otherwise, kung may ibang mga ebidensya, ginagalang yan. Ito lang Cabral files na hawak ni Kong Leviste at that time na hindi pa na-authenticate. Yun yung masasabi nating hearsay. And hindi lang ako nagsabi niyan, even other lawyers. O banggitin ko na si Senator Marcoleta. So, and then, Senator Lacson, when he was interviewed by Ma'am Celis, he admitted naman na na-misread niya yung aking answer. Okay. So, yun lang naman yun. So, kung credible to or hindi credible, depende ito kung meron pang ibang facts na pwede magpatibay sa sinasabi ni Kong Leviste. Okay, pero in the larger interest of truth, no? Kasi marami rin siyempre question doon sa credibility mismo ni Leandro Leviste, yung paraan ng pagkakakuha niya, di umano na itong mga dokumento na ito. Pero yun nga, in the bigger scheme of things, kung ang talagang ang target natin dito ay malaman kung totoo, no? Meron bang effort po yung Malacanang para alamin kung meron ba talagang credibility mga sinasabi niya? For example, yung mga meron daw insertions na ng mga cabinet secretaries. Di ba pwede niya naman i-validate yan, no? Miski wala naman talaga, miski hindi legally tatayo sa korte, so far yung mga dokumento niya di umano. Kung ba pwede niyo siyang gamitin na take-off point to validate whether some of the things that he's saying is true. Kasi ngayon, according to Sec Vince, lahat ng files na kay Yusek Cabral at that time, pagka-order ng ombudsman na i-turn over ito sa ombudsman, ginawa agad ito ni Sec Vince ng DPWH. So, yun yung pinaka-point na sige, let the ombudsman do the investigation. Kasi lahat ng files nandiyan. So, hindi yan pipigilan ng Pangulo. Of course, di ba? Kailangan makita ang katotohanan dito. So, kung may involved na CAB secretaries dito, kung sino yung managot, dapat na managot. Yun naman yun sa Pangulo. Kaya yan, binigay na natin sa ombudsman, neutral na party, kung independent party yan, independent body yan. So, kayo na po mag-imbestiga. At nadinig na natin kagabi, Christian, si Assistant Ombudsman Nico Clavano, na bubusisiin nila yung files, pati yung computer files ni Yusek Cabral para makita lahat. Kung may involved na cabinet secretaries dito, dapat panagutin, dapat na imbestigahan. Dito, Yusek, no? Anong basa ninyo? Bakit inilabas ito of course siya makakasagot nito, no? Yung talagang intention niya. Pero sa analysis ninyo from where you're sitting, anong basa ninyo kung bakit inilabas niya ito tapos utay-utay after lang mamatay si Yusek Cabral? Mahirap mag-speculate. Baka pag may sinabi ako, masaktan. Hindi, yung lang. Kasi Masaktan mababasa nyo sila. naman yan, di ba? Siyempre, meron ka observation dyan Hindi, ganito lang, di ba? Isipin na natin na hindi si Kong Leviste yan. Yeah, Isang okay. particular na, isang ordinaryong politiko. Siguro, it is part of a political noise. Okay? Kasi pag inutay-utay mo ang isang bagay, laging nakafocus sa'yo yung media. Diba? Laging ikaw yung pag-uusapan. The problem is,
Doon sa sinasabi mo na utay-utay, nahirapan tuloy i-prove yung authenticity niyan. Kung nilabas niya sana yan, bago namatay yung tao na di umanong nagbigay sa kanya, mas magiging makatotohanan eh. Hindi na siya pag-iisipan ng taong bayan, bakit ngayon lang? Even Congressman Ridon, tinatanong bakit ngayon lang? Pero Christian, may napansin ako, isa lang hindi ko alam kung napansin mo to. Mm. Nakita mo ba yung email niya, na ipinost niya dated Mm. October 1, 2025? Nakita mo yun? Na part yun ng news eh. Yeah. Doon sa news na yun, doon sa email na yun, sasabi niya, checkmate daw niya si Sec Vince. Na-checkmate niya at to prove na napatunayan niya yung mga files niya. Pero dun sa email na yun, ang binanggit niya kasi is, he was asking for the 2026 proposed budget ng DPWH including the revised. Kasi di ba binago? Dahil meron daw naging paulit-ulit na mga projects, so nagkaroon ng revised NEP for the DPWH, right? May nabawasan, di ba? Nabawasan siya. Tapos nilagay niya doon, we would like to ask for the copy of the proposed DPWH project list. Tapos example, tapos may bandang third yata niya paragraph. An example of this is the 2025 fiscal year 2025 DPWH budget list handed to me. Sabi niya, handed to me by Secretary Bunuan. So, if na-checkmate niya, iniisip ko lang to Christian, kung na-checkmate niya si Sec Vince using that letter or email, what he mentioned there is the 2025 budget list na binigay, handed to him by Secretary Bunuan. So, pag inisip mo, ito bang in-example niya na DPWH budget list, yun ba yung sinasabi niyang Cabral files? Kasi na-checkmate daw niya sa Sec Vince with that. So kung yun, DPWH budget list na 2025, binigay sa kanya daw ni Secretary Bunuan. So ano yung binigay sa kanya ni Yuse Cabral na hindi naman niya na-mention sa email na binanggit niya na using that email na checkmate niya sa Sec Vince na na-authenticate o na-approve na yung mga dokumento. And at the same time, yung binigay sa letter din na yun, another letter or email, ang binigay ni Sec Vince sa kanya is the 2026 proposed budget ng DPWH, not the 2025. So medyo dun lang tayo naguguluhan dun sa email na sinasabi niya. Mukhang may discrepancy. Tapos incidentally, di ba merong report yung GMA News na mukhang forcefully taken yung so-called Cabral files based on CCTV footage, based on the account of at least 2 persons from the DPWH. Nakita niyo po ba yung balita na yan? Yes. Nakita ko. Actually, nung nakita ko yan, syempre ako personally, hindi natin alam kung ano naganap dyan. Kung yun yung nangyari, siguro talaga dapat na mas makita ng malalim ano pa talaga yung naganap. Kasi para fair sa lahat, fair doon sa mga nagsabi na inagawa ng dokumento, at fair din naman kay Congressman Leviste kung totoong nangyari yan. So mas maganda talaga na mas maliwanag yan kasi hindi magiging maganda kung totoo na isang congressman gumagamit ng kanyang power para mapilit na gumawa ng ganon. Hindi maganda yun. At anong mangyayari doon sa ebidensya niya? So if he could do this, ano pa yung pwede niyang gawin? Ayun nga, yan ang isang malaking issue rito, no? Pero syempre, pangalawa, tatanungin din yung ibang tao. Okay, medyo very questionable yung pagkakakuha niya, and that in itself is a very, very, very valid concern. Pero yung susunod, totoo ba yung nakalagay sa Cabral files, no? So ngayon napatay na po si Yuse Cabral. Paano ba dapat i-validate yan or authenticate yan? Yun, actually, sabi nga ni Sec Vince, lahat ng files ay na-surrender na sa ombudsman. Gagamit sila ng forensic to check on this, everything. Yun ang pangako ng ombudsman. Nadinig ko kahapon, napanood ko, yung statement, no? Nagsalita si Ombudsman Clavano.
the Assistant Ombudsman Club. Ano. So, let us see na lang. At tingin ko naman seryoso sila sa ganito. Curious po ako sa sa iniisip ng Pangulo dito sa dito sa mga pasabog ni Congressman Leviste. Kasi isang banda, puwedeng ang presentation niya sa sarili niya is, he is an anti-corruption crusader. Pero on the other hand, puwede ring makita na puwedeng pampagulo itong kanyang mga pasabog dahil kung Ah. sino-sino tinatamaan, 'di ba? So, puwedeng namamadal yung buong issue, medyo na out of focus yung mga dapat tutukan. Yung presidente, how is he seeing all these things? Okay. About Cabral Files? Or Everything, as a yung hindi whole? ba as a whole, hindi ba parang Oo. gumugulo? O baka naman are we getting closer to the truth o baka naman gumugulo lalo? Sa ngayon kasi, Christian, ang Pangulo kasi talagang focus. Kung sino yung dapat managot, managot. Kahit kamag-anak, kaalyado, kaibigan. May isang podcast si Pangulo na, paano po kung kaalyado nyo ang masama dito? Sabi niya, kung kasama ang kaalyado ko dito, di hindi ko na kayo kaalyado. Kasi ang pagpapaimbestigan to, hindi naman para sa Pangulo, hindi para bumangon yung pangalan ng Pangulo. Kung hindi para ito sa tao. Christian, doon sa mga politiko na nais gumulo lang, sana wag na. Kasi sinimulan ito ng Pangulo para talaga mapanagot yung dapat na mapanagot at wag na yung iba paepal, wag na ibang pasikat na to the point na parang kayo na yung bida. Samantala, ang bida dito yung pagpapaimbestiga. Walang bidang tao dito kundi yung pagpapaimbestiga. So, wag nang manggulo at still kahit ano pang gawin, anumang political noise yan dyan, ang Pangulo pa rin, concentrated pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang kung sino ang dapat na makasuhan, sino dapat makulong, dapat na maibalik yung na kickbacks, yun pa rin. Yun pa rin ang nais ng Pangulo. Hindi po ba medyo napahiya rin yung Pangulo dahil walang malaking isda talaga, kunwari senador o kongresista, ang nakulong before Christmas or ito bago matapos yung taon? Actually, Christian, ganito yan nung nagsalita ang Pangulo, sinabi niya na marami sa listahan niya ang maaaring hindi maging merry ang Christmas. Yes, Oh, to. fine. Yung Oh. anak ko. Sorry. Okay, Okay. okay. So, ibig sabihin Christian, tingnan natin, simulan natin, 4 na buwan pa lang to 4 na buwan pa lang. Siguro magli-5 buwan na. 4 na buwan pa lang noon talagang nagsimula ang kasagsagan ng pag-iimbestiga. Sa 4 na buwan na to, ano na ba ang nangyari? Millions worth ng kickbacks na isole. Right? Nasoli na yan. Kitang-kita natin. AMLAC, ang dami nang na-freeze na assets. Maraming warrants of arrest ang na-issue. Marami na nagtatago. Marami ang nakulong. Nakasama ang Diskaya. At marami naman talagang hindi naging merry ang Christmas. Kung ang target ng ibang mga tumitingin ay politiko lang, abangan natin. Hindi pa tapos Ibig sabihin, ang pangako naman ng Pangulo bago magpasko, maraming hindi magiging merry ang Christmas. At nagawa naman to. Ang sa akin lang siguro mga Kristiyano, ang nakikita ko lang kasi dito, yung ibang mga puro negatibo nangyayari. Hindi nila nakikita yung accomplishments for 4 months, for the past 4 months. Hindi nila nakikita yung accomplishments nun. Ang nakikita lang nila, ang Pangulo kulang. Ang Pangulo, hindi na nakita yung naging trabaho. Ikukumpara natin, Christian, ito yung nakumpara ko na sa iba, di ba? Sa ibang pag-interview sa akin. 4 months, marami na nangyari. Pero sa 6 na taon nung nakaraang administrasyon, 2020 pa lang, ang dami ng inaming ghost projects. So ang tanong natin, sa 4 na buwan na iinip ang karamihan na negatibo, paano yung 6 na taon na walang nangyari na pananagot, walang naisoring kickbacks, walang napanagot na kahit sino, despite the fact
despite the fact na 2016 pa nag-start ang mga diskaya. Mm. Okay. That's a very valid point naman, no? Pero ang isang concern po kasi rito, no? Kung ikukumpara yung nangyari doon sa pork barrel scam, kulong, 'di ba? Yung sina Janet Lim Napoles. Mm. Baka hanggang Sara Diskaya lang ito. Yung mga mas malalaking isda sa ibabaw nila makalusot. Either because of their political influence o dahil sobrang galing sila para itago yung kanilang fingerprint, no? Kaya talagang naniningil yung tao. Mm. Maghahanap ng senador yan at saka ng iba pa mga kongresista bukod kay Zaldico. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, di ba? Ang gusto niya, matiyak lahat ang ebidensya dahil kung ito naman ay isasampa lang, tapos hilaw ang ebidensya, masasayang ang effort, masasayang ang panahon, makakaligtas lang ang dapat na managot. So, ang kailangan natin ngayon ay reasonable certainty for the conviction. Reasonable certainty, hindi lang probable cause. Reasonable certainty na talaga magkaroon ng conviction. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya dapat makumpleto. So, wag mag-isip ang taong bayan na malamang na wala, baka hanggang diskaya lang. Tingnan po natin sa susunod na sa susunod na mga araw. So, ayoko po magsalita. Baka kasi sabihin pinangungunahan ko po ang ombudsman at ang DOJ. So, hantayin na lang po natin kung ano po yung magaganap sa susunod na taon. Well, ano pa ba? 2030 na ngayon. Okay? Rizal Day, 30. So, let's see. Next year. Konti na Okay. lang panahon eh. January na. Ito lagi kong binabanggit po ito in previous episodes. I always describe Martin Romualdez, the former speaker, as a big political baggage for the president. Okay? I don't know whether you share my observation or whether you're at liberty to talk about it, no? Pero yun nga speaker siya ng mga panahon na yon. Pwede ba namang makalusot yung mga pinagagawa ni Zaldico nang hindi alam ng speaker? Yung speaker, usually, tao ng speaker lagi, yung House Appropriations Committee Chair. Ang tanong ko po rito, ano bang attitude ni President Marcos dito sa kanyang pinsan, si Martin Romualdez? Kasi inisip na iba, hindi, wala pa rin credibility sa amin. Di ba? Ito yung observation ng iba. Itong ginagawa investigasyon, unless yung sarili mong pinsan, makakasuhan at makukulong. Okay. Hindi ko kasi nakikita si former speaker sa Malacanang eh. So, hindi naman namin din siya napag-uusapan sa meeting. So, baka hindi ko alam Christian, ito personally, hindi siya nagiging topic kapag nagkakaroon kami ng pagbi-meeting. Usually naman kasi ang kasama lang naman ako, ang meeting tungkol sa mga projects, paano masosolve and everything. Pero when it comes to Speaker Romualdez, hindi siya nababanggit. Hindi ko rin siya nakikita sa Malacanang. So, wala akong masasabi patungkol sa kanilang relasyon. Pero sa akin, hindi ko talaga siya nakikita. Kahit anong pagkakataon, hindi ko siya nakikita doon. Pero do you agree na siya? He can be seen as that he is a political baggage for the president? Hindi ko ni masabi, Christian eh. At the time kapapasok ko pa lang kasi. Pero ang alam ko, as early as January 13, 2025, napatanggal na si Zaldico as chair ng Appropriations Committee. So, ibig sabihin yan, nakita ng Pangulo ano ang problema dito. Diba? Kaya, nakita niya na naku, mukhang magkakaproblema rin dito ang House dahil sa ginagawa ni Zaldico. So, as early as January 13, 2025, na vacant na yung position at naglagay na ng ibang tao. So, it means a lot. So, hindi pinapayagan ng Pangulo na magkaroon ng hindi magandang trabaho. Diba? Sa kanyang mata, hindi dapat mangyari ito kasi pondo to ng bayan. Pero why would it take for the president to kumbaga get himself involved, 'di ba, in the scheme of things? Kung yung mga bagay yan, 'di ba, dapat inaayos po yan sa House, 'di ba? Tapos tumagal ng 3 years. Okay, kung bakit tumagal ng magti 3 years, doon lang siguro sumingaw
Alam mo may mga pagkakataon pagka-umpisa ng taon hindi mo naman agad makikita kung ano yung may mali o wala. So, kapag nakita na yung anomalya, lalo na kung patago ito, Christian, di mo naman 'to agad makikita unless sumingaw, di Oo. ba? So, 'pag sumingaw, itong problema. Kapag sumingaw at wala kang ginawa, yun yung mali, Hmm. di ba? Pero kung sumingaw at ginawan mo agad ng aksyon, at tingin ko nasa right track ka. You're in the Hmm. right track. By the way, Yusek, may pag-asa pa ba or mapapabalik pa ba itong si Zaldico? Yun naman ang gusto ng Pangulo. So, tignan natin kung ano ang pwede pang mangyari at nag-request na for the red notice. So, mapapadali na yan. Kasi yung may balita na meron na siyang Portuguese passport. So, Mm. Portuguese citizen siya ngayon. Mm-mm. Kung totoo yun, lumalabas sa pinaghandaan niya yung kanyang escape route eh. 'Di ba? Yung kanyang exit. 'Di ba? Mhm. So, what kind of complications does that present? Miyembro tayo ng Interpol. Ito sa akin I cannot speak for the DILG, I cannot speak for DOJ. Pero, miyembro tayo ng Interpol at sa aking pagkakaalam, miyembro din ng Interpol ang Portugal. So, kung magiging iiral yung kanilang pag-comply sa mga requests ng Interpol, I think hindi nila babaliwalain 'to. Okay. Ito nga pala Yusek 'no, pag-usapan din natin yung pagbagsak ng trust and approval ratings ng Pangulo. Last time yung SWS, ngayon naman meron pinakabago yung Pulse Asia. So ang trust rating, big trust 32%, no trust or small trust 47%. Kinukumpara nila ito sa mataas na trust tsaka approval ratings naman nung Vice President. How do you see this, yung mababang trust and approval ratings ng Pangulo at this stage? Ano bang factor kung ba't bumaba? Dahil sa nagpapaimbestiga yung Pangulo? Di ko makita yung factor eh. Di ko rin makita yung mga respondents kung bakit naging ganon. Is it because maraming tinatamaan sa pagpapaimbestiga ng Pangulo? I don't know. Kung bumaba man ang trust rating ng Pangulo, dahil ba itinuturo na kasalanan ng Pangulo yung pagpapaimbestiga? Hindi ko makuha bakit. Di ba? Kung Pwede ba naging kasalanan ng Pangulo ang pagpapaimbestiga at maraming tinatamaan ngayon, siguro hindi papansinin ng Pangulo yung trust rating na yan dahil he knows na right decision ang ginawa niya. There can be popular decision, there may be right decision. Hindi niya pinili na magsawalang kibo. Ang popular decision, walang tatamang iba. Pero pinili niya, right decision. At ang right decision na to ay para sa tao. Kung hindi ito nakikita ng taong bayan, kung anong ginagawa ng Pangulo, tingin ko hindi nakasalanan ng Pangulo yun. Maraming pwedeng analysis as to why the trust and approval ratings of the president are down. Pero traditionally naman talaga, mas mataas ang sa VP kaysa rin sa sitting president dahil wala namang ginagawa ang posisyon ng vice president, hindi po ba? So basically, the buck stops with the president. Pero siguro isang pagtingin po rito, yung frustration ng mga tao na wala pang talagang malalaking isda. Mas malaki sa mga diskaya, 'di ba? Pwedeng yun ang ilan sa mga dahilan. Tapos nadidikit sa kanya yung yung mga krisis na nakikita natin. And yun nga, how is he affected by all these things? Ito mga mababang trust rating. Sabi naman ng Pangulo hindi siya, okay, guide yan. Guide sa gobyerno kung ano yung mga survey na nakikita or nababasa natin o nagiging part ng news. Pero ang Pangulo, mababa, mataas, patuloy lang patuloy lang sa pagtatrabaho. Kasi kung magpapaapekto siya sa survey, baka madiskaril yung kanyang pagtatrabaho. Pag mataas, baka masyado siya maging confident sa sarili niya. Pag mababa, masyado naman siya maging malungkot to the point na madi-discourage siya to work. No, hindi naman siya maapektuhan yan. Pero still, magiging part siya ng pag-guide
kung Okay. papaano dapat solusyonan pa kung ano mga problema. Kasi Christian, sinasabi, di ba, yung krisis na to na apektuhan ng Pangulo. Pinili kasi ng Pangulo talaga magpaimbestiga eh. Kung ano man ang magiging epekto nito, yes, alam niya ano magiging epekto nito. Pero wala naman siya magagawa kung hindi simulan to. Christian, kapag hindi niya to, kasi sabi niya, o bumababa, hindi gumaganda ang ekonomiya dahil sa ang dami-daming issue about the flood control projects. Eh, kailan niya sisimulan? Sino magsisimula? Iisipin ba niya, naku, hindi pwede, bababa ang aking rating. So, hindi ako magpapaimbestiga kasi maapektuhan ang ekonomiya. Sino magpapasimula nito? Kailan niya sisimulan? So, this is the right time. Kumbaga, yung kanyang panggitna na panunungkulan on the almost third year, ito dapat simulan kasi dito niya nakita ano ang ginawa o ano yung epekto ng mga maaanomalyang flood control projects sa panahon niya. Actually, hindi ito sa panahon niya, nung nakaraang administrasyon pa to, pero ang pinasimulan niya agad yung panahon niya para mapanagot ito. So, kung iisipin niya, bababa yung aking rating or maapektuhan ng ekonomiya, di hindi na mapapanagot yung mga dapat mapanagot. Mananatili na lang silang, yung mga ginawa nila concealed at haya-haya magiging buhay nila dahil ang lagi lang iisipin ng Pangulo, dapat mataas ang rating ko. Sorry, pero hindi gano'n ang Pangulo. Maapektuhan man siya, para at least, no, maapektuhan man siya, mapakita niya sa tao, ito yung naganap at dapat na mapakulong ang mga to. Okay. Of course, we have to give it to the president. Binabanggit ko naman po ito lagi sa programa na he was the one who took the bull by the horns by talking about the flood control issue doon sa kanyang pinakahuling State of the Nation address. Pero ang tanong ko po rito has to do with narrative. Do you think the president still is in control of the narrative? Kasi malakas din yung naratibo or counter-narratives ng iba. For instance, ng mga Duterte, ng DDS, who are exploiting this narrative. So is the president in control of this narrative at this stage? O baka naman nawawala na sa kanya? Actually, kung ano yung ginagawa namin, kung ano yung mga mensahe mula sa Pangulo, tama yan. Nasa tamang direksyon. Kaya ang tanong lang natin, may counter-narrative, ang sabi mo, DDS. Ang tanong natin, yung DDS ba na sinasabi natin, taga-Pilipinas lang? O baka naman may ibang bansang nakikisawsaw para mas lumakas ang mga mensahe laban sa Pangulo? Marami nang na-research nito, Christian. Marami nang na-research na to na may ibang bansang nakikialam sa ating politika. So, hindi naman yata fair. Kung Pilipino sa Pilipino ang nagkakaroon ng pagdidebate, walang problema yan. Pero kung may ibang bansa na nakikialam at gumagamit ang pondo para siraan ng gobyerno at ang sirain ng Pangulo, dapat tayo, kapwa natin Pilipino, magtulungan. Diba? Hindi yung interest ng ibang bansa ang papalakasin natin. So, yun lang naman yun, diba? So, kung Pilipino sa Pilipino, walang problema. Pero pag may ibang bansa nakikialam at nagbabagsak ng mga pondo at dami ang ibang mga ano dito, ang naninira, mga troll, talagang dapat pagpursigihin pa at sana maisip ng kapwa natin Pilipino, teka lang, hindi dapat ibang bansa ang pinaglalaban natin dito. Dapat sarili natin bansa. Tayo-tayo lamang dito dapat nag-uusap. Magpapanggap po ako na naive, no? Kaya ang tatanong ko sa inyo, are you referring to China? Magpanggap ka na lagi ng naive, pero hindi ko na masasabi kung anong bansa. Yan ba yung China na sinusuportahan yung mga Duterte? Yan ba yon? Actually, merong isang nag-research nito, journalist, most probably kilala mo, si Valdivina, Si right? Nico Balbidina. Ayan, di ba? May research siya dito. Kumpleto ang kanyang pagkaka-research. And I always discuss that kapag nagkakaroon ng patungkol sa mga naratibo. Nga, pero how do you feel na yung si Sara Duterte, parang ang vice president, wala naman trabaho yan Pero nga, she's enjoying high trust and approval ratings. So, banat lang ng banat sa inyo yan.
Eh di hayaan natin ang mga Pilipino naniniwala sa kanila. Kasi kung ito naman ang gusto nila magiging leader sa susunod na administrasyon, eh di tignan natin na kung ano yung magiging buhay ng mga Pilipino. Di ba? Yan naman Mm. ang gusto nila. Kung baga, kung sino yung pipiliin nilang leader, deserve naman natin. Kung ano mangyayari sa buhay natin, deserve natin. Kung siyang pinagtitiwalaan, deserve natin. Lahat yan. Nako, may idi-district yan, no? Deserve yun ng mga bumoto sa mga walang Ayun. hiyang leader. Problema, dama yung iba. Yun ang masakit dyan That's eh. the problem. Diba? Kung ganyan mananatili ang isipan ng tao, magiging problema ng iba yan. Oo. Ito, lastly, Yusek, no, alam ko meron pa kayo susunod na interview, no? Binusisi ng Pangulo, binubusisi niya, 'di ba? Base sa mga anunsyo, itong national budget version na lumabas sa BICAM. Pero ang dami pa ring ang dami pa ring concerns, no? Napakalaki ng unprogrammed appropriations, tumaas yung mga ayuda or patronage allocations. Okay? What are the chances na i-veto itong mga items na ito ng Pangulo? Kasi Naku, basically, ang wala. context nito, di ba, re-reformahin dapat yung budget, di ba? Sinabihan niya yung mga legislators, mahiya naman kayo. Pero apparently, parang nandun pa rin old habits die hard. Hindi naman necessarily nahiya lahat. Parang ayokong pangunahan yung Pangulo. Basta meron. Basta may mangyayari. Basta merong i-report ang Pangulo patungkol dyan. Meron At siya hindi mga niya. kakatayan na items. Ayoko nga pangunahan, Christian. Okay. Basta mayroon, inaaral kasi. Yun yung utos ng Pangulo. Aralin, especially those parts na nabago sa NEP. Oo kasi Aralin talaga yan. sa kanya na naman sasabog yan hindi po ba, no? Yes, oo. Hmm. So ayokong pangunahan yung Pangulo. Pero nakita mo naman sa smile ko eh. Di ba? Yeah. So meron mga legislators na hindi magiging happy. Ayoko naman sabihin hindi magiging happy. Basta, ito, ang ginagawa naman ng Pangulo dito is para maging maayos yung budget natin. Hindi, legal, technical, aayusin lahat yan. No? Dapat kasi mangyari itong pondo na to, talaga magamit ng tao. Hindi na magamit ng politiko. Yun ang gusto ng Pangulo. Okay. O sige, Yusek Claire Castro, maraming salamat po. Alam ko medyo napahaba yung panayam natin. Meron pa kayo next interview. Merry Christmas and Happy New Year to you and the rest of the family. Thank you, Christian. Thank you sa lahat ng nanonood ng Fox First. Happy New Okay. Year! Happy New Year. Thank you po. Okay. Yan po si Yusek Claire Castro. Nakausap po natin. No? Siya na medyo pupungas-pungas pa ako madaling araw ngayon dito. Okay? Kasi ito lang yung time na available si Yusek Claire. Okay? So, inaabangan po natin yung mangyari dyan sa national budget, no? Kung ano ba yung mga kakatayin ng Pangulo. Okay, pero sa akin yan, talagang pag tinignan natin itong lumabas na version na budget dito sa BICAM, dahil pa rin nakakabusit, tingnan natin, no? Yung AIX, lumobo sa 63.9. Yung MAIFIF, 51 billion. TUPAD, 22 billion. Okay? Tapos, of course, yung program appropriations, nasa 243 billion pesos. Okay? May mga efforts daw, merong ipinasok na mekanismo para hindi na kailangan ng guarantee letters, para hindi na magamit para sa political patronage, itong mga tinatawag nating soft pork. Pero ako, hindi po mataas ang aking expectation dito sa supposed safeguard na ito. Okay? Clearly, itong mga mambabatas na ito, they're not really out there to reform the budget, to reform the system itself. Talagang gusto pa rin nila yung utang na loob ng mga tao nasa kanila, 'di ba? Para tratuhin pa rin silang patron. At tayo, yung mga beneficiary, yung mga kliyente nila. Okay, so medyo knowing yung smile ni Yusek Claire, no? Tingnan natin ano ba yung mga line items na kakatayin ng Pangulo rito. Okay, total, sinabi naman, pag-aaralang mabuti ng Pangulo during the Christmas holiday break. Okay? Eto, may mga babatiin po muna tayo, no? So, ayan. Binabati po natin ng happy birthday si Prof. Soc Reyes. Okay, nakita ko po sa Facebook, birthday niya ngayon, sabi ko. Pabatiin natin ito. Si Prof. Soc,
one of our biggest supporters, and it's been a while nung huli kami nagkita ni Prof. Soc Reyes. So, happy birthday and Merry Christmas and a Happy New Year to you and to your family. Binabati rin po natin sina Sir Marshall and Lilia Baladjay. Ayan. Mga nakilala po natin dito sa Paris. Ayan, si Sir Marshall. Ayan, pinagmaneho po tayo kahapon. Okay, maraming salamat po. Tapos kahapon may nakasalubong tayo dito sa Paris. Nakilala natin yung pamilya Endaya. So binabati po natin sina Sir Emerson and Ruby Endaya, and of course the rest of the family. You're able to meet his beautiful family kahapon dito. Naglalakad tayo dito sa Champs-Élysées. Ayan. I don't know kung tama yung aking pronunciation. Ayan. Okay. O sige po. Maraming salamat po sa inyo lahat. And kita-kita po tayo sa ating susunod na episode dito po sa ating Facts First podcast. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po.